The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 22, talata 34 hanggang 40. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakmahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa mga oras na ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapag-bahagi, makapag-share ng kanyang mabuting balita. Ako po ay nagpapasalamat din sa lahat natin ng mga taga-subaybay, sa lahat natin ng mga subscribers. Sa inyong lahat, to all my friends, relatives, marami pong salamat sa inyo. Sa ating mga viewers, marami pong salamat sa inyo. At sa araw na ito ng linggo, October 29, 2023, ating pong pagnilayan ang Ebanghelyo mula kay San Mateo, chapter 22, verse 34 to 40. So dito mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon na dapat nating mahalin, no, ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, no? At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So mga kapatid, these greatest commandments ay napakahalaga, no, sa ating buhay. It is very essential, sabihin na natin, because nowadays ibang
karamihan na wala nang tinitingnan sa kapwa kundi ang paano ito hahamakin, no? Dahil lang sa minsan silos, no? Sa trabaho hindi natin maiwasan 'yan, no? Yung mga inggit, no? Mga sa mga magkakapatid, yung kaprenggot na mamanahin. So bang hindi tinitignan yung kapwa o yung kapatid na kawangis ng ating Panginoon o yung kaharap ay yung Panginoon natin, no? Dahil napakalakas ng magnet, no, ng makamundong bagay. Kaya yung pagmamahal sa kapwa ay wala na, no? Itong kautusan nating Panginoon na wala na. Pagmamahal na lang sa sarili, no, ang naiwan. At yung sinasabi na iibigin ang Panginoon mong Diyos ay sa bibig lang, I love you Lord, but I hate my neighbor, no? So mga kapatid, napaka lungkot, no, na sasabihin natin na mahal natin ang Panginoon but hindi natin mapatawad yung kapwa natin, ano? At wala tayong iniisip kundi yung kung paano natin hamakin, no? Kung paano tayo makaganti, no? Lalo sa mga taong hinamak tayo, no, ng tudo, no? Pinahiya tayo. So wala. Hindi na tinitingnan yung bang pagpakumbaba, no? Ibang isa Diyos na lang ang lahat. Kahit na nga ngayon, no, panahon ng eleksyon sa Monday, October 30, no? Ay eleksyon na sa atin diyan sa Pilipinas, yung barangay election. Mga maririnig mo na yung mga hindi kaaya-aya ng mga pananalita, no? Ay sabihin ba sa kandidato na wala kang makukuha sa amin? Pero yung panahon na wala kayong matirhan, pinatira kayo sa sa lupa nila, no? Tapos ngayon, sasabihin mong ganun. So, wala na talaga yung sinasabi ng pagmamahal sa kapwa dahil sinasabi ko na, yung umiiral ay yung pagmamahal sa sarili. Masyado makasarili na ang tao. Ayaw malamangan, ayaw din malagay sa ilalim, gusto na sa taas palagi, no? So itong kautusan ng ating Panginoon, mga kapatid, kung atin lang pagninilayan, atin lang isabuhay, itong mundong ito napakatahimik, no? Nakapatahimik. Kasi walang ibang hindi makapag-isip ng kung anong masama sa kapwa dahil pag ginawa mo yun, parang ginawa mo na rin sa sarili mo, no? Ano kaya kung may mga pamamaraan, may mga bagong technology or ano ba masasabi natin dito na yung bang pag sinuntok mo yung isang tao, ikaw yung masasaktan, no? Di ba, no? Yung bang nagba-bounce back sa'yo, no? Hindi yung taong sinuntok mo, hindi siya nakaramdam ng sakit, pero yung katawan mo o ikaw sarili mo yung nakaramdam ng sakit, ano? So na kaya kung merong technology na ganun o ganun ang binigay ng Panginoon sa atin, na pag binato mo yung kapwa mo, ang sakit hindi niya mararamdaman, pero yung ikaw yung makaramdam ng sakit, no?
Ano kaya yun, ano? So, siguro napakaganda, no? Wala walang mag-ano, walang, manglalait or ano man physically sa iyo, 'no? Walang manuntok, walang magbato, walang kung ano-ano, walang babaril, 'no? Halimbawa, yung 'pag binaril ka, 'no, binaril mo yung sarili, yung kapwa mo, I mean. Ah, Tapos imbis na siya yung tatamaan ng bala, ikaw yung tinatamaan, 'no? Parang naalala ko tuloy yung sine noon, ano, no, yung Filipino movies that, yung bang pagputok, siya yung tinamaan, pabaliktad yung ano, 'no? Parang gano'n. But then, mga kapatid, seriously, ano, itong dalawang greatest or these greatest commandments ay, sana isabuhay natin, ano. Kung sinasabi natin mahal natin ang Panginoon, so dapat mahalan din natin ang ating kapwa, 'no, gaya ng ating sarili. So, wala tayong dapat, iisipin pa kung ano, 'no. So, sa panahon ni Moises, binigyan siya ng ating Panginoon ng, 10 kautusan, ano. But nung dumating na sa mundo ang, nag-iisang anak ng ating, Ama sa Langit, ang ating Panginoong Jesucristo, ay ginawa na lang niyang dalawa, 'no. Ito po yung, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, yun lang, dalawa lang. Wala nang ibang kautusan pa, sabi ng ating Panginoon, 'no, na mas higit pa dito. Ang lahat ng mga kautusan na binigay noon sa panahon ni Moises ay, at sa mga propeta ay, ano, nakasalalay dito sa dalawang, commandments na ito. Oo. So, sana naway, maiisip-isip natin that, kung sinasabi natin na mahal natin ang ating Panginoon, dapat gumawa rin tayo ng, kabutihan sa ating kapwa. So, we will try to reach out sa mga nangangailangan, yung mga depressed, 'no, yung mga hindi makakain, yung mga taong talagang, nasa mababang, sitwasyon, 'no, ng ating society, ibang mga walang-wala na, 'no. So, hindi lang sana tayo nasa bibig na mahal natin ang ating Panginoon, mahal natin ating kapwa, but din, gumawa rin tayo ng aksyon, ano, para ma-reach out natin sila at masunod natin itong kautusan ng ating Panginoon. So, sana naway, mga kapatid, palagi nating isipin that kung mahal natin ating Panginoon, dapat mahal din natin ang ating kapwa. Kalimutan na natin yung kung anong mga bagay na masakit, 'no, sa nakaraan. So, titingnan natin ang ating kapwa na siya po yung ating Panginoon, kaharap natin. Kaya isipin natin lagi at, isa puso ang pagmamahal, sa bawat isa. So, yun lang po, mga kapatid. Marami pong salamat. Ipagpatuloy po natin ang ating, panalangin sa kapayapaan sa bansang, Israel. Sana naway itong kaguluhan na ito ay hindi na sumiklab na sa mga sinasabi-sabi that, this is the sign of the end times, sabi nila. But din, ang lahat ng ito ay nakasalalay at ang kalooban ng Diyos ay, siya po ang, mangingibabaw dito. So, by our prayers, ang mga bagay na ito ay, mawawala, ano. Ang kapayapaan sa buong mundo ay mangingibabaw. Hingi tayo ng, intercession, 'no, ng, panalangin ng ating mahal na ina
para sa kapayapaan sa buong mundo. At this coming November 1, All Saints Day, so it is a holiday of obligation. Sana makapagsimba tayo, maalala natin, mabigyan natin ng respeto yung mga santo natin na nagbuhis ng kanilang mga buhay, nagsakripisyo paalang-alang sa ating Panginoon sa kanilang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Itong the greatest commandments. At sa November 2 ay All Souls Day. Huwag nating kalimutan na ipanalangin ang ating mga kamag-anak, no, na sumakabilang buhay na. So mga kapatid, sana naway ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ating mapagnilayan at maisabuhay. So marami pong salamat. Muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga subscribers, viewers, sa mga lahat ng mga sumusuporta at tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. Sa inyo pong lahat, marami pong salamat. At sa lahat ng may mga birthday, happy birthday po sa inyong lahat. Sana naway ang inyong kaarawan ay maligaya. Yung kaligayahan natin sa ating kaarawan ay yung pagpapasalamat sa ating pong may kapal. So marami pong salamat at sana ay ang Panginoon ay gagabay sa atin sa araw-araw nating pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. Huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.